Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpangaral namin sa puso ng anak mong minahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pagindapating madaluyan na nag-umapaw na batis na biyayang iyong bigay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, na parang tunay na anak, at inalabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Hinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal, at katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mang muntimang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito, ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha na lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko
ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, napalakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan na masyadiyang papasanin ito, pagdating ng bahay, anyahan niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, sasabihin niya, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Dumanak man ang dugo, nadurog man ang laman at buto, hanggang ang paniniwala ay pinagtibay ng pag-asa at pagmamahal. Ito'y naging commitment ng buhay. Ito yung paghahandog ng buhay para sa Diyos. Si Carlo Acutis, tubong Italia, tinaguran po siya ng simbahan na millennial saint.
Namatay po siya sa edad na 15. Sa murang edad, siya'y nakipagtipanas sa Diyos. Paglilingkod, paghahandog ng sarili, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Namatay po siya sa sakit ng leukemia. Sa murang edad, he turned his life to be an icon of a co-pilgrim, believing and trusting in the power of the heart. Naniwala po siya, umasa po siya, at nagmahal. Kayo po, kamusta ang inyong puso? Kayo ba'y nagmahal? O ang puso niyo ba ay nasugatan? Sa buhay ni Jesus, lahat-lahat ay pinaglaban niya dahil siya'y nagmahal. Nagmahal po ng todo si Jesus. Itong dahilan kung bakit ang dami niyang sugat sa buong niyang katawan. Nabasa ko po, yung kanyang major na sugat ay more than 1,000. Yung kanyang minor na sugat po is more than 5,000. Napakabigat. Napakahirap yung kanyang dinanas. Sugatan ang puso ni Jesus. Nang siya'y nagpakita sa kanyang mga apostoles, hindi niya po inalis ang kanyang sugat. Dahil ang sugat ni Jesus patunay na siya'y galing sa imperpektong buhay na ginagalawan ng tao. Pinakita niya po, hindi niya po inalis ang kanyang sugat. Tayo bilang tao, kapag tayo nasugatan, pilit po nating idaalis yung sugat at peklat sa buhay dahil ayaw nating masugatan. Kaya po, ang dami nating ointment, no? Si Budimatso, binibili, pampahid, pangpunas, pangalis sa sugat po ng tao. Huwag na huwag po nating alisin ang ating sugat. Ito'y pakikibahagi sa sugat ni Jesus. The wounded heart of Jesus is the actual image of God's love. The love of Christ is not abstract, but very concrete example of the love of Jesus. Ganon po magmahal ang Diyos. Buong buo. Labis-labis. Overflowing. And transformative. Kapag magmahal ang Diyos, kaya niya baguhin ang buhay ng bawat isa. Kaya po, ang puso po natin ay galing sa Diyos. Tayo nilikha ng kanyang kalarawan at kawangis. At dahil ang puso natin ay galing sa Diyos, inaasahan po sa bawat isa na gawin lamang natin yung tama, gumawa ng mabuti,
at mamuhay sa katotohanan tulad ng puso ni Jesus. Kaya po, the heart, God has a heart. And it is the heart, Sacred Heart of Jesus. Kaya po, banal. Kabanal-banal ang puso. Dahil ito ang puso ng Diyos. Sa mga ayaw magsakripisyo at ayaw masugatan at ayaw magmahal, hindi po tayo dapat ituring na tunay na alagad ng Diyos. Pagdating po natin sa langit, iisa lang po ang itatanong sa atin. Nasugatan ka ba? Kung nasugatan ka, ipakita mo sa akin ang iyong sugat. At kung may sugat ka, tunay ka nagbahal at mayroon kang pinaglaban sa buhay. Sa 500 peso bill, nakasulat po doon, Filipinos are worth dying for. But for Jesus, everyone is worth dying for. Sa mga gustong sumunod, nakapasok sa kaharian ng langit, check your heart. Makakatawag tayo sa ating Ama na may paniniwala sapagkat binuksan niya sa atin ang puso dahil kay Kristo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak, naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lahat na ito'y hiningi namin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Malayang kapatid, upang pagkain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, ang puso na iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan. Minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman. Dulot ng iyong mawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw. Sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan, kami naway makapaghandog ng nararapat na pangaral sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katomo at kapiling, no lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iurat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlayan ng pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng kagaling na utos at turo na Jesus, tapayin natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Ilang kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungay may panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, paglaabing nawa ng pag-ibig sa aming kalooban ang pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming kapatid sa iyong sambayanan. Sa pabagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.